together? Well, for me, it's an honor na makasama sa ganitong klaseng pelikula na nagpapakita ng martyrdom ng isang pare na nagbigay pag-asa sa mga kasamahang na kidnap during that time. So, overwhelmed ako. Filipino Christian, diba? Yes, si Father Ruel Gallardo. Si Ines. I'm one of the teachers na kasama ni David. David talaga. Pumunta ka ba kagabi? Walang boses. Oo. Hindi. Sa mga eksena. Basta sa Batang Riles ako. So yun. So pagising ko, naging ganito na. Problema ko nga bukas na taping kami. Hindi ko alam paano. Anong role mo rito? I'm playing Abu Sabaya. Isa sa mga terrorist. Real life character. Kasama ni John Jalani. Nagka-excite na kayo dito? Yes, kasi kami ang nangidnap sa kanila, kay Father Ruel Gallardo, kasama ang mga teachers at mga bata. Mahigit 50 sila na kinuha namin. When was the last time you worked together? Kayong dalawa? Uy, tagal na. Hindi ko na maalala. Tagal na. Medyo TV pa, magpakailanman. meron kaming episode sa Magpakailanman na Namiss siya bang makakuha ang isa't isa for a long time? Ay oo, kasi mahusay itong si Ines eh. Lagi ko naman siyang pinupuri at pinagmamalaki kasi noon pa, nakita na Grand Slam Best Supporting Actress yan sa pelikula ni Direk Mario J. De Los Reyes, yung Paraiso ni Efren, di ba? So, noon pa lang na nakikitaan na si Ines talaga ng husay. Ines, basta. Okay naman. na-miss mo rin ba katrabaho? Oo naman, syempre. Ngayon, isa lang kasi yung eksena namin dito eh. So sabi ko, di ba, Monconfiado na siya. Ibang level na niya ngayon, multi-awarded actor na, di ba? Kaya nga sabi ko, baka mamaya kapag meron kaming intimate na mga eksena, o mamaya ma-intimidate din ako kasi Monconfiado na siya. Char. Wow. Pero ano ba, diba? Okay lang ba sa inyo? Magkaroon kayo ng movie na gano'n, na medyo mas intimate? Or may Like factor? intimate, like yung talagang confrontation, yung mga ganun. Kasi syempre talagang, ang laki na rin talaga ng ginaling niya. Well, noon pa naman talaga magaling na, pero ngayon talagang napansin na siya. At happy ako, sobrang happy ako na napansin siya talaga. Kasi noon pa siya, dati kasi, anong tawag doon, underrated. Noon, na matagal na siyang artista. So, hindi nakikita yung galing niya. Ngayon, alam mo yun, oras-oras lang talaga, no? Panapanahon lang talaga. So ngayon, ito yung panahon ng isang Monconfiado. So lalo mo siya Yes, na nakita. Oo, talaga naman. Siyempre, sabi ko nga kapag nagkaroon ako ng mga eksena with him talaga, magiging proud ako. Dati kasi Super proud. nakikisaw-saw lang ako sa kasikatan ni Ines. At inaapi-api ako dahil superstar ng Viva to dati, di ba? Grabe yun siya. Anong pelikula mo? Yung kay Dama de Noche, Oo, yung- Pagnanasa, sa Oo. Viva. So ngayon, di ba, at least this is your time. Diba? Extra lang ako nun eh. Oo, ngayon, di ba, bida-bida ka na. Best actor na yan. Di ba, best actor, time to shine. Synergy Sige, lang sa sige. Viva. Thank I'm you. Ferlyn. Magkakaroon naman, Ma'am Ferlyn. Dito Opo, tayo. sorry. Okay, Excuse, okay. magkakaroon po tayo ng ano mamaya. Then, siguro meron din kayo dahil mga masyadong madugo at ma-action yung eksena nyo dahil sa mga, siguro lalo na yung mga yung na bihag, di ba? So, any memorable experience na pwede nyo, not giving too much para ma-spoil yung movie, any memorable experience doing the film na hindi nyo malilimutan at magiging part ng inyong career bilang actor-actress? Anyone from the, siguro cast? Alright, let's start muna with Cassie siguro. Kasi Cassie is a child star and we know that if there is anything in the world when it comes to exercising our faith, it's something that we should exercise a childlike faith. So from the eyes of Cassie, anong naging experience mo from this film? Siyempre, nakakatakot po kasi naranasan po namin kung ano po yung naranasan ng mga nakidnap po ng mga Abu Sayyaf before. And naranasan rin po namin ang sakripisyo ni Father Ruel. And medyo masaya rin po kahit may mga difficulties, nagawa pa rin po nila ng paraan paano matuloy itong movie na to. Thank you, Cassie. And Laura, Direct Rocket is actually mentioning your name. Do you have anything to say regarding that question? What is your most notable experience when you were filming in Thy Name? Siguro, share ko yung first day namin.
ni Alex. Kasi yung ambush scene, which is a one long take, and it took us how many takes? Parang marami rin yun, di ba? So, yung una naming take, may araw pa, hanggang sa padilim na ng padilim. Pero kaya siya naging memorable din sa akin. And ang haba din kasi nung journey namin nun eh. Kumbaga, may jeepney, tapos gusto mo, shinare ko na. May travel talaga. As in, papakita kung gaano kalayo ang eskwelahan mula sa mga kabahayan. So, malayo yung journey, tapos doon na nangyari bigla yung ambush na kinuha one long take. So, yun. Thank you, Ma'am Elora. Anyone from the crowd that would like to answer that question? Maybe we can ask all the cast, di ba? Baka meron sila mga experiences. Ma'am Ines. Sige po, andito po po. Sorry. Gusto mo po ba talaga ako sumagot? Hindi, charot lang. Ako po, ang naaalala ko po na very memorable po sa akin na eksena yung... Kasi I played the role of Teacher Gemma. I'm one of the teachers po dito, nakasama po ni McCoy. So, very kakaiba po yung role ko dahil ako po ay teacher na buntis. Yes, 8 months po akong pregnant dito. So, kaya dito po natin makikita kung paano po ako pinahirapan ng mga Abu Sayyaf. Siyempre, ayoko na po ikwento yung iba. Pero meron po kaming isang eksena dito ni McCoy na siyempre, medyo na-intimidate ako. Si David ang ka-eksena ko at that time. Yung umiiyak po ako, hirap na po ako, na parang nararamdaman ko na po na lalabas na yung bata. Ayun. So yun, yung pain, yung hirap, yung galit. So, kailangan ko po talagang i-deliver yun. Syempre, bago po yung aking director, yung aming magaling na director na si Direk Cesar. Kaya sabi ko po talaga, sobrang bago po yung role sa akin. Kaya sabi ko sana po, magampanan ko po ng maayos. At sana naman po, nagawa ko naman po yun ng maayos. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Ines, for that. Now, coming from that name, I'd also like to sharing the same name, sound like name. Yves, you've played a very notable role in Entire Name. What is the most memorable scene for you, without spoiling it, of course, for the media friends? I played the role of Sergeant Bacala. Ako po yung nag-lead sa rescue operation kay Father Ruel. And yung pinaka-memorable na eksena namin ni McCoy ay yung sumakay po kami ng helicopter. So, ang eksena po ay yung helicopter na nasa ground lang po, tapos green screen. So, sabi ko kay Direk na ba't hindi na lang natin paliparin kasi nakasakay na rin tayo. So, pinalipad po ni Direk Rocket yung helicopter. Sinabihan yung mga pilot, tapos yung mga sundalo. So, nasa area na kami. Tapos, nung nakasakay na po kami, kasi sumakay din yung mga cameraman, tsaka yung mga camera nakabuhat, tapos nilagyan po sila ng harness. Nung lilipat na po kami, sabi ko, asan yung tali namin ni McCoy? Sabi, wala na daw po, ubus na. So pinalipad po nila yung helicopter, tapos naka-slide na ganyan, tapos hawak-hawak ko po si McCoy. So pag nahulog po ako, kasama ko na rin po si McCoy mahuhulog. Very memorable. Hindi kompleto yung kwento niya. So nakasama po doon sa helicopter. Siyempre, umiiyak talaga kami noon. Nasa eksena na kami. Nakaganon sa akin si Yves. Nung umpisa okay pa kasi parang kino-comfort yung character ko. Maya-maya, pahigpit na ng pahigpit. Sabi ko, teka lang, parang wala naman yun sa script. Bakit? So, yun po. Isa yun sa mga memorable. Siya yung na-comfort. So, napagsisihin talaga dito si Direk Rocket. So, since